Lord, once again, kumusta ang atong mga gikamingawan nga mga kaigsunan, suking digpaminaw sa atong mga kabarangay, sa atong mga kapwa Christians, o gingon usab diha sa ato ang mga ka-networks. Dugay-dugay kay ta nga wala nagkita-kita mga igsoon apan sa gihapon. Sige man guro po tagkita diya sa atong mga reels ug sa atong mga biyahe, pero ang ato ang morning talk dugay-dugay ta wala nagkita, so ay gimingaw ko ninyo tanan. Amen. Okay, so kumusta mga igsoon? Ang Dios dalaygon kayo nga naghatag na po nato higayon. Nining panahon na kay natapos na ang mga gikabisi-bisihan bisan panining ka buntagon, dako kayo kung kalipay uban sa amo ang mga kauban dinhi nga nakahimo na punta sa ato ang pagpadayon sa ato ang The Morning Talk of the Church of God 7th Day. Kumusta mga igsoon? Ang ato ang mga kaigsuunan diri sa Tambulig. Kumusta? O nahuman na po ang ato ang mga natakaron sa panahon ang hinaot ang tanan nga mga nanay nga nagaluto karon mga orasa atong welcome sila tanan diha sa ato ang The Morning Talk, og ingon usab ang atong mga kaigsuunan bisan pa diha sa nagkalain-laing dapit nga nagapaminaw karon sa tanan nga mga Church of God 7th Day, mga kaubanan nato sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas, especially sa atong mga kauturan da sa Iloilo, Supong, ato sila nga gina-welcome ka abi-abi diha sa ato ang The Morning Talk of the Church of God 7th Day. O ingon usab sa siningation, magatuon na pud kita mahitungod sa mga biblical studies nga ang atong gipanguluhan atong gi-title karon is The Importance of the Creation Doctrine in the Christian Faith or in the Christian Life, no? So muna mga igsoon ko sa Ginoo nga ining kapuntagon akong gipangumusta una ang ato sa dili pa tamo ato sa pagtakol nini atong gipangumusta. Unahon ako akong partner nga busy na kayo. Congratulations Missionary Pastor Ariel Cabarto. Ato silang congratulate kay may baby na siya. So congratulations sa bag-o nga kabisi na pod sa pagatiman sa imong baby, especially usab sa imong negosyo, no? Congratulations for your little baby girl. Okay, so ang Dios magpanalangin kanimo og mudaghan pagyud ang imong mga bunga sa imong aning kamot. Okay? So ato pong ginapangumusta ang ato ang mga kaubanan, mga pastors, especially sa ato mga Board of Trustees, BOT, o sa mga President, sa atong mga District Overseers, sa nagkalain-laing dapit from District 1 to District 13, atong ginapangumusta, o ang Diyos magapanalangin ka nato sa nagkadaiya nato nga mga ministries, no? Ako nalipay kay kog dako nga nakita na nako nga daghan usab na ning kamot karon sa nagkalain-laing district sa pag-preach sa gospel sa Ginoo dinha pinaagi sa mga live broadcast sa ato ang sa ato ang uban sa FM, ang uban usab diri sa ato ang live sa Facebook. Salamat kay ita sa mga gadgets, sa mga bag-ong teknolohiya nga ato sa magamit diya sa pag-spread, no, sa gospel. Okay. Atong ginapangumusta usab ang ato ang mga kaigsuonan abroad, atong mga generous sponsors sama sa ka-brother Antonio Ahias at Sister Nolly. God be with you always. Salamat sa inyong generosity, salamat usab diha sa inyong pagsuportar sa ministry diri sa Pilipinas, no? So dako kayo nga kahimuan ng inyong usab nga dedikasyon diha sa pagtabang sa mga buluhaton sa nagkalain-laing dapit, especially sa District 3. Congratulations, gwapo ang nanindot na ang restoration of Maigo Church. Congratulations sa nagdumala si pari nato ni nga si
Elder Fridlan Ramos. So sa Ramos family diya tanan atong abi-abi diha sa atong morning talk karon. Og ingon usab hello to Sister Suzanne P. Salas Dems Plante, no? Diha usab sa Canada. Katong ganina diha po to sa Canada. Karon sa Canada usab ato silang bihabi ang Dios mag-auban kanimo all the desires sa imong mga prayer request, mag-aabot diha kanimo sister o ingon usab niya na ang Dios kanunay nahigugma kanimo o kanatong tanan. Okay. So, salamat sa tangkilik o sa pagpaminaw diha sa ato ang mga broadcast dinhi sa ato ang morning talk. O ingon usab si Sister Jocelyn Gartke and family nga nausap diya sa New Mexico. Ang Dios kanunay panasalamat giti sa mga commitment mo man sa pagpulik sa aton nga mga ministry dira sa Iloilo Mission. Salamat gid kag ang Ginoo magahatag pa sang mga bugay nga madamo sang mga bugay sa imo kag sa imo man nga mga pamilya. So thank you gid sa aton nga mga sa aton amay nga gingamit ka man para sa ministry diri. Okay. Kag of course to Pastor Noel Dagandan and his wife nga si Sister Almanay. Congratulations sa inyong baby nga nakapasaro sa scholarship sa nursing. So ang Dios kanunay magpanalangin kaninyo. Pastor Noel diha sa Dubai, no? Og ang Dios kanunay magauban kaninyo. Og ingon usab sa ato ang mga kaigsunan, especially to brother Alan Gabatin. Hello. Ang Dios kanunay magapadayon sa pag-ayo kanimo, magapadayon kanunay sa paggamit kanimo diha sa buluhaton. So medyo this week kas arat na naka-Bible study online, gumikan sa daghan pa kaitang himo po diri nga gikamulog arrange, pero I know na gamiton ka sa Ginoo, brother, o that is our prayers usab, no? Ang ako pong friend from Davao, bago lang nakatawag after 20 years, nakatawag siya nako, o I'm so glad, I'm so happy nga naaghapon siya sa iya pagtuo, naaghapon niya ang willingness diha sa pagtabang sa buluhaton sa atong iglesia, no? Ang Dios magpanalangin kanimo, matad pa niya ayaw lang isulti akong ngalan, just simply as friend from Davao. Okay, so hello friend from Davao, long time nung see kayo, so no here, pero salamat nga tungod sa ato ang mga bagong mga teknolohiya, na-contact na gid nato ang isa-isa. So kani siya ato ako gining friend sukat pa niya to. So munang nalipay gay ko nga ato day mga amigo kaniya to, na-contact ko niya tungod kay sige day siya paminaw sa ato ang morning talk. O gunya wala naman ka morning talk, frag ning tawag na siya, nangita siya og nalipay kay mi. Now hapit mi magbuntag og istorya and so on. So thank you very much. From friend from Davao. Okay? Ang Diyos magpanalangin sa imong mga desires, sa imong commitment, sa pagtabang usab diha sa buluhaton sa atong iglesia o labaw sa tanan sa buluhaton diha sa atong Ginoong Diyos. Okay? Sa atong mga kaigsunan, sa atong mga friends, diha sa atong mga network sa Jerusalem Church of God, kumusta ka mo tanan? Pastor Jude Zapanta, Zapanta family, si Pastor Branzuela, padayon po ko nagtanaw-tanaw sa imuhang live every Saturday yata. Atong gina-pray and we appreciate na padayon ta nag-awali diya sa pulong sa Ginoo. Og ingon usab ang ato ang amigo usab nato sa atong ka-network na si Elder Cabias sa sa Visayas, no, sa Leyte Manila siguro, no. So ato silang Ormo ana, so ato siyang gina-welcome diha sa ato ang the morning talk. Og ingon usab sa ato ang ni Brother Asher Postrero atong welcome diha sa ato ang morning talk uban sa mga kaubanan diha sa Agusan nga sama nila ni
Pastor Max Meli, no? Meli Bantilan, ato po silang ginahapi-hapi. Okay? So ato po welcome, bisan pa si Brother Ray Cañete. Amping-amping gamay, kaya nasama to siya glatsang diri sa agtang. No? So, amping-amping gamay and always pray. And one day, gamiton gyapon ka sa Ginoo, Brother Ray. O, daghan pa kayo. Ang sama nila ni si Sister Mabel. Happy Vacation Day. Naaday sila Happy Vacation Month ninyo diya sa Denmark, no? Nalipay kay ko ng tanaw because you send many pictures. So mura rapod mi Ate Mabel o Pastor Loloy Pipito, mura rapod mi og kanang nakakita nga as in kauban ninyo nga nagbakasyon diya sa Denmark, no? So salamat kayo uban sa inyong gwapa nga apo o of course gwapa nga anak mo si Sister Christy diyan kita. O gingon usab silang Sister Virgilim, no? Dagan king ipang panalanginan nga naka-abroad usab sila nga nagbakasyon sila usab dito sa England. Okay, whole family. Pagkanindot sa nagtanaw ko sa picture, pagkanindot kayo, no? Whole family murag at the season one moment na nakaabot sila dito tanan din. Enjoy so much. So I appreciate to God be the glory ang Ginoo nagpanalangin kaninyo Ate Virgie o uban sa imong tibuok nga pamilya. No, so daghan kay ta mga igsoon nga ipangumusta, no? Bisan pa atong District 1 to District 12 to mga kaila diya tanan tong ginapangumusta. Salamat sa Ginoo nga ang atoang church aduna nay gitawag na nag-alisngaw na ang mga kayusahan, focus diha sa ato ang mga gimbuhaton o ato na nang isalikway ang tanan nga mga unsa pa ng mga negative nga mga issues etc. Salamat sa Ginoo kay gihimo na niya nga aduna na ikasulbaran ang tanan mga igsoon. So ato lang is we have to focus to what is the command of Jesus Christ para mapalambo, ma-expand ang gingharian sa Ginoo. Okay? So, daghan pa kayo mga igsoon. Of course, silang nanay kag si tatay dira sa Puton, Iloilo. Madamo gid nga salamat nay kag tatay sa pagsagod sa amon dira samtang nagabakasyon kami dira sa Iloilo. Okay, kag sa mga manduawak man, si kanday Jeneline, kag Tuto, kag sa tanan mga kauturan da. Salamat gid sa inyo nga pag-welcome sa amon dira. Kag ang Ginoo magahatag sang iya nga mga bugay sa tanan nga mga kauturan kay bisan kamukamo lang dira pero nabalaan kong ang Ginoo magapuligid ka naton tanan para sa pag-expand sang kingdom of God. Amen. Kag ako po daing balikan ang amo diring sa Bayugan City. Salamat kaayo sa inyohang pag-abi-abi kanamo, pag-atiman dira sa Bayugan City, ang ato ang mga kaigsunan diha silang Mardi, Canonigo, Ortiz, ato silang salamat kaayo sa imuhang mga love gift sa kanang mga sa tokens. Salamat og sa inyong mga tulo ka mga igsoon, mga Canonigo families, no? Salamat kayo. So successful kayo ang atong seminar mahitungod sa sa to atong seminar ganina mahitungod sa homiletics, simplified homiletics. Uban sa mga kabatanunan dira ato silang ginapangumusta tanan. Gipanguluhan usab sila ni Brother Clint Canonigo Hinlo. Okay. So akong nakita gahapon nga si Brother Clint nagpadako na og lawas og good. Okay, amping-amping ug ang makita ta po na bod sunod especially nining umalabot nato nga ministerial conference mga kaigsoon. Og siguro daghan pa kung wala ma-mention pero ang Ginoo nasayod sa akong kasing-kasing sa inyong kasing-kasing nga kita tanan gimingaw na sa isa-isa magkita-kita pud ta dinha sa ato ang ministerial conference nga karong malabot nga October 30 ngadto sa November 2. Okay, mo na nga to ang mga schedule nga kung may bawan pinag-usap sa one of the BOT nga naghatag ka nato niya. So, nining kapuntagon mga igsoon at i-prepare atong mga kaugalingon pinaagi sa ato ang opening prayer nga atong
ibutang na to ang atong presensya, nas presensya sa Ginoo in order for us to learn and to adapt, to accept, and para sa pulong sa Ginoo ni kabutagon. Let us pray. Our most gracious, loving Father in heaven, Father God, this morning we thank you so much, Lord God, for being with us. We thank you for this opportunity, Lord, that we can able to preach again in this program, the Morning Talk. Lord God, Ginoo, please open our mind, our hearts, para ma-accept na mo, Ginoo, ang imong isulti karon. Continue to speak to us, O God, samtang magapadayon usab kami sa pagpaminaw o sa pagtuon sa imong mga pulong right here. Lord God, nining kabuntagon, i-bless ang mga katawhan, ang imuhang mga pinili, Ginoo, i-bless, Ginoo. Padayon ka magpili, Ginoo, alang sa mga katawhan nga higugma usab na sa imong kamaturan. All the glory and honor will be yours forever. Uban sa tabang usab, Ginoo, sa balang espiritu among makatunan ang tanan pinagi usab sa imong grasya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Karon mga igsoon, ako lamang isa sa diri kay wala pa man tay guest, no? Pero sahay natay guest ani. Ato sang klaro ni. Okay. So, nining kabuntagon, atong hisgutan, the importance of creation doctrine to the life of a Christian faith. No? Kanang, kung sa Bisaya pa, ang importansya, or nganong importante ang creation doctrine diha sa usa ka Kristohanon. No? So, the importance of creation doctrine into the Christian life. Atong kay verse is very simple. Genesis 1:1. Ang nakanindot aning creation doctrine igsoon, it begins with God. Matod pa niya, in the beginning God. Amen? In the beginning God created the heavens and the earth. Now, nindot kay paminaw igsoon, as a Christian, that you begin with God. The Holy Bible is a very unique book, a super book, that it begins with God. Ang ubang mga libro, it does not begins with God. Ang imong makita sa preface sa libro, igsoon, bisan pa sa mga encyclopedia, ang mga writers nga tuwa dito, ang ilang mga compilation tuwa dito, nga ilang mga introduction nila dito mga igsoon. But in the Holy Bible, ang atuang Biblia igsoon, nindot kaayo kay inig-open nimo sa chapter 1 sa Genesis, first book and first chapter of the Bible, it begins with God. Muna ang gitawag na in the beginning God, sa sinugdan mo ang Dios. So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nining kabuntagon, we are so blessed and we are very blessed and we are very fortunate to learn nga makakaton kita mga igsoon diha sa ginamit ang ato ang Holy Bible. Why is it that it is called Holy Bible? Tungod kay it begins with God. Ang uban nga mga libro, I don't know, umadto ka dito sa uban nga mga libro, imong basahon, no? Sulay ug basa ang Quran, sulay ug basa ang Book of Mormons, sulay ug basa ang Spirit of Prophecy. Kung makabasa ba kag ingon ani nga in the beginning God. Amen? In the beginning God. So, as a Church of God, we are so blessed and we are so grateful na we really believe nga ang ato ang Bible nga gigunitan, it begins with God. It does not begin with a writer. It does not begin with a prophet. It does not begin, wala siya nagsugod igsoon nga sa ngalan sa kang kinsaman, but it begins with God. Muna nga ingon sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Muna nga sa ato pong life, as a Christian life, as a Church of God, kinahanglan nga what we do for this day is it should begin with God. Dapat pagmata pa lang na to, Lord, no? Paingon na, Lord, everything I do, ikaw gitanan manguna. Bali, ang atong mga prayers every morning, it should begins with God. Tanan na itong mga plano, apilon yun ang God, kay matod pa niya, in the beginning, the effect in the beginning is creation. No? Created the heavens and the earth. But what is the importance of
creation doctrine into the Christian life. Mo na mga igsoon. Siguro, if you see around you, kung makita nimo ang imong mga palibot, imong makita that there are many creations nga gibuhat ang Ginoo. Okay? Mo na imong makita mga igsoon, and even you can even name it. Kana siya mangga, kana siya bird, kana siya eagle. You can able to mention them because that is the creation of God. So, importante kayo nga kaning gitawag og the creation doctrine. It is very important because for many reasons, no? The purpose aning atong pag-study may tungod niini igsoon is to introduce the creator. And of course, para makita po nato now how this creation doctrine demonstrates our faith, no? So in relation with our faith, nganong importante man siya mga igsoon, it is very important or essential to the Christian faith, the doctrine of the nature of creation. Why? Tungod kay we can able to say that kana siya, we do not begin in the kanang gitawag na tog Darwin's principle nga kanang theory nga we begin nagsugod ta sa mga unggoy. Ako di ko mutuo nga nagsugod ta sa mga unggoy because I can able to see the natures na hangtod karon ang mga apes na ara gihapon. O isa pa, we believe nga kung nagsugod pa ta nila diha, buti pa sabot pareha unta taog dugo. Pero dili pwede ang imong dugo, ang dugo sa unggoy, butang sa imo, example sa hospital, dili pwede idugang imong dugo igsoon. Pero muna, ang dugo niya, o dugo niya, dili siya mag-match. Muna mga igsoon ko sa Ginoo nga, it is very important to know about the creation doctrine in relationship with our faith. Amen? In relationship with our faith as a Church of God or as a Christian faith. So, we can able to understand and accept the creation story or the creation doctrine as the fundamental to our faith. No? So, ato na siyang makita nga, mo na siya pinaka-fundamental, sa maning fundamental, pundasyon diha sa ato ang Kristohanon nga pagtuo igsoon. Muna nga nining kabuntagon paminawon gyud natog maayo igsoon kung unsa atong nganong importante kini siya diha sa atong kinabuhi. Una-una mga igsoon, it is very important, it is kanang tawag essential. It is essential tungod kay when we see the creation around us, we can able to say God exists. Usahay gani ang usa ka believer musulti pa siya na kay Ginoo. Because of the science ng mga presentation, scientific presentations, or because of the subject sa science diya sa ato ang mga high school o bisan pa sa college, mga theory about sa mga discovery diha sa ato ang world, ang nahitabo sometimes we can able to ask, no? Even me before when I was in college, sa college pa ko, makaingon ko na kay Ginoo. Did God exist? Pero because we have that faith as a Christian, especially sa Church of God, makaingon dayon ta when we see the mountains, when we see the birds, when we see the butterflies, when we can able to see everything around us, nga makaingon ta really God exists. Anong God exists? Because we believe in the creation story. So if you do not believe in the creation story, if you do not believe in the creation doctrine, igsoon ko, magduda ka kung naay Ginoo. Amen? Sama sa mga gihimo, sa mga scientists, because they do not believe mahitungod sa in the beginning God. Kung di ka mutuo aning in the beginning God, ang mahitabo mga igsoon, dili po ka mutuo, nining gitawag o creation doctrine. Pero alang ka nato nga mga Christians, alang ka nato nga mga Kristohanon, we really believe that the Bible was purposed, no? Gi-purpose ng Bible nga gihimo na for us to learn something that God is the beginning of all, God is the source of all. So mo na mga igsoon ko niining kabuntagon, we are going to study why the Bible speaks about the creation doctrine. Usahay gikalimtan na nato ning creation doctrine.
Ato na lang ta focus sa siyempre ato ta sa gospel, sa salvation, etc. But we need to go back also nga mahitungod sa gitawag og creation doctrine kung unsa man kini ang iyang kahimuan diha sa ato ang Kristohanon nga pagtuo. Sometimes if a believer or a person does not believe on the doctrine about creation or creation doctrine, muna ang pag-abot sa mga problema igsuon, siya murag ma-feel niya bisan sige siya simba, sometimes ma-feel niya, Lord, nganong mahitabo man ni nako? Lord, there are so many questions in life. Nga may siya, Lord, ngano man ni, ngano man na? But if he believe, if he knows about the importance of the creation doctrine, ang mahitabo mga igsoon, everything is fine. Bisan pa unsa kadako nga problema, everything is fine when you see around. No, kung mangita ka pa relax when you are so stressful, lakaw ato dito sa mga beaches, ato dito sa mga gipanghimo sa Ginoo, and your soul will be relaxed, no? But if you do not believe on the beginning God created, no, the heavens and the earth, so creation story, so perting problemahan ni Migzoon. So there are 6 evidences nga itong pagatunan karon why creation story or creation doctrine is very important in our faith. No, unom na siya mga igsoon. Number 1, atong andamon ng Genesis 1 verse 26 and 27. Ang una mga igsoon nganong unsa ang unang ebidensya nganong nga ang creation doctrine is very important in our faith, especially in the faith no sa ato sa mga Church of God, is tungod kay creation's doctrine demonstrates the position of man. Atong paminawon ang pulong sa Ginoo, Genesis 1:26 ug 27. O bingon ng Diyos, buhaton nato ang tawo sumara sa atong dagway, ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalikong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. So the first evidence, ang unang ebidensya is on why creation doctrine is very important in our faith, because ang creation doctrine demonstrate the position of man. Unsa may position nato nganong gibuhat ta? Matod pa diya that man una ang tawo gibuhat pinaagi sa dagway sa Dios, little lower than the angels. Kita mga igsoon, we are spiritual being, amen, drop in this body, body, in the natural body. So, kita mga igsoon, because nga naman nga kaingon tao sa nga, we are spiritual being. It is because, ingon ang Ginoo, let us make man in our image. And what is the image of God? No, John 4 verse 24, God is a spirit. Una-una, we are all spirit, drop in this body. No, gibuhatan tag body sa Ginoo. So, muna gingon igsoon nga, ang unang ebidensya mag-demonstrate unsa man ang atong posisyon diri sa earth. Unsa may itong position diri sa gitawag og creation story. Man was created by the image of God, no? Una, if you murder a human, kung mopatay kag isig ka tawo mga igsoon, gibawal na sa Ginoo. Ngano man tungod kay humans are created in the image of God. That is the first reason nganong bawal mopatay og tao. Tungod kay gibuhat ang tao, kung atong basahon diya sa Genesis 9, atong basahon verse 5 and 6, unsay gisulti sa Ginoo dinha, kapitulo 9, 5 ug 6. Kaysa pagkawatuod, tuyod ang dugo sa inyong mga kinabuhi pagapanilngon ko. Sa kamot sa tanan nga mga mananap pagapanilngon ko kini. O sa kamot sa tao bisan pa sa kamot sa igsuon sa tagsa ka tao pagapanilngon ang kinabuhi sa tao. Bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao, tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon. Kay sa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Amen. Ganong dili ta pwede mo patay og tao igsoon sa kapwa nato tao. Tungod kay gibawal sa Ginoo kay paninglan ta sa iyang dugo.
Nganuman, because man was created in the image of God. Nasulod na siya igsoon sa gitawag og creation doctrine. Okay? So, muna mga igsoon ko di sa Ginoo na because we are created in the image of God, dili ta pwede muulaw kanang mupatay sa atong isig ka tao kay pangitaon sa Ginoo. So kung imong basahon sa James 3:9 and 10, nagsulti usab diha, bisan pa sa pagpanunglo nato diha sa isig ka tao, it is wrong. Sayop gihapon na sa igsoon tungod kay kita, we are made in the likeness of God. Kung manunglo day ka sa imong isig ka tao, ang may tabo igsoon, mura po imong gitunglo ang Dios. So diha gihapon na nato makuha igsoon sa kanang creation story or creation doctrine. Atong paminaon pulong sa Ginoo. Pinaagi niini, gitalagi ta ang Ginoo o gamahan. Kung pinaagi niini, itunglo ta ang mga tao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Sa mausab nga baba, nagapangabula ang panalangin ug ang panunglo. Mga igsoon ko, kining mga butanga dili angay mahimo sa ingon niini. So, cursing man is wrong. Kung imuhang tungluhon ng usa ka tawo, dako kay na siya nga sala, dako kay nga sayop, because men were created in the likeness of God. O kita pud mga tao, dapat dili pud ta maayo nga magpasaway kay matunglo pud ta ng uban. Usahay bitaw ning giingon diya nga wa man kuno magmarites kung wa poy imarites. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo, if you know the doctrine, if you know the first evidence that unsay position nimo sa tao, unsa man ka na unsa may position nimo ning kalibutan, that you are created in the likeness of God. Muna nakanindot in the beginning God, because we know that God is our creator and we are created lahi ra sa mananap, lahi sa mga tanom, lahi sa mga isda, because we were created in the image and likeness of God. Dapat dili ta pwede manungloan ang uban, dili ta pwede makaminos ang uban. Ngano man, pangitaan ta sa Ginoo ana. Pag-abot sa judgment day, pangitaan ta pila ka bukang atong gikaminusan, pila ka bukang atong patay, pila na may pagpatay igsoon nga kanabang imong gilibak ang tao, imong gidaot ang tao, nakapatay na kana. Muna nga pangitaan gyapon ta sa samot na tong mupatay nga physical na gyud. No? So remember that failure to understand, kung sayop your failure to understand the creation doctrine, makahimo ni sa usa ka tawo nga ma-mistreat niya ang humans and abuse them. Pwede ka mahimog Church of God. Amen? Pwede ta mahimo nga believer. We can able to praise in the name of Jesus Christ. Pero kung if you fail to understand about the doctrine of the creation, ang mahitabo igsoon, bisag kusog ta mo dag nakaminos gihapon tag isig ka tao, giyatakan gihapon nato ang katungod sa isig ka tao, ato gihapon silang gitunglo, nganuman kay resulta na kay ignorante ta sa gitawag og creation doctrine. But if believer dili gani siya kabalo, kanang dili gani siya failure nga mosabot ni ining gitawag og creation doctrine, makita nimo siya nga true believer siya, nga naman, lefter siya. Kung naay murag nag-uol, iyang i-left up. Kung dunay nalipay tungod kay nagmadaugon, malipay usab siya. Nganong naingon na man tungod kay ang batasan nato nag-agad diha sa pagsabot sa gitawag og doctrine sa creation. Tungod kay kabalo kag unsa imong posisyon, kabalo ka nga gihimo ra ka sa Ginoo, walay labaw nato. Bisan pag unsa ka kadato, unsa ka kapobre, we are all kanang the same in the image, no, nga gihimo ta sa image sa Ginoo. So dili pwede nga atong yatakan ang ubang katungod, usahay nganong nakahimo pong ubang mga tao nga mapahitason kaayo kay nalimot sila sa creation doctrine. Ay kaduha, kung ma-failure ta ana sa pagsabot igsoon, muna gitawag nga malimot ta usahay ba nga ang mga tao makaingon tag kita mo'y naghimo ana, bisan pa nga atong mga anak igsoon maingon ta ako may naghimo nimo, kung maingon ka nga ako'y naghimo nimo anak ka no mo na yung yun masuko ako ba may pagbalik ti ka sa ako ang sabakan badlunganon man kanda ko kana igsoon. That is the evidence nga
wala ka nakasabot nining gitawag og creation doctrine. Pero kung nakasabot ka creation doctrine, dako kay kag respeto sa imong isig ka tao. Ngano man igsoon, tungod kay kabalo ka nga dili ikaw may naghimo nila. Tungod kay nakabalo ka that there is something nga labaw sa tanang labaw, the Almighty God, our Creator. No, so ikatulo, failure, if you fail to understand about the doctrine of creation, ang mahitabo, mga igsoon ko, you are going to mistreat. No, kung saan ning mistreat, buot ipasabot, imong kaminusan, dili ka maayo mo alaga sa imong isig ka tao. Muna nga, that is the creation doctrine demonstrates the position of man. Demonstrates of your position here on earth. Muna nga, di data dapat makaminos mga igsoon. So, always remember that man was created to have authority over the animals. Kita mga igsoon, bisan pa unsay naong nimo, unsay pa kada-kadato igsoon, natay katungod ang kada usa nga moatiman og mga mananap og sa tanan pa diri mga hayop og ingon usab diha sa mga tanom, no, nga naa diri sa kalibutan. Mo nagingon diha sa Genesis pa mga igsoon, no, Genesis 2 verse 7 atong naibaw-an diha nga kani siya kaning gitawag igsoon nga gitagaan ta og dominion or authority over the animals, over everything here in this world. Mao ni siya igsoon ang contract, kaning gitawag nga contrary to the evolution theory. Ang evolution theory kanang gikan daw ta sa unggoy. Tanawon daw nato ning Genesis 2 verse 7 unsay giingon sa Ginoo. Og giubol niyo pa nga Dios ang tawo ikan sa abog sa yuta. O gihuypan niya sa pagabuhok sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao na himong kalab nga may kinabuhi. So, in verse 26 sa Genesis 1, okay, atong pasahon. 1 verse 26. O mingon ng Diyos, buhaton na to ang tao sumala sa atong tagway. Ingon sa kasama na to, o bagabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Okay, tanan nga mga naa nagakamang diri sa yuta, tanan nga mga mananap gihatagan ta og dominion or authority nga mo manage ana nila tanan. Actually, why Adam was created in this world? Because of management. Tungod na siya sa management, wala siya gi-create kay mas gwapo siya nimo. Wala siya gi-choose sa Ginoo nga siya mo'y unang tao para lang nga mas gwapo siya nato. Dili siya gihimo sa Ginoo in order to manage everything, no? So gitagaan siya dominion in order to manage. Muna nga dili wala tay authority nga makaminos anang uban. Muna contrary pud ni siya sa gitawag evolution theory nga man kanang gitawag nga ang tao gikan sa unggoy igsoon, dili na siya siguro diara na sa science nilang mga para lang na istudyuhan igsoon, but in the Bible nga diin para nato nagingon jud in the beginning God, ang tao gihimo nga mo'y mag rule, mao'y mag-manage sa mga mananap, sa kaisdaan, sa mga tanom, sa tibuok kalibutan, sa tanan nga kutob siya makita igsoon. So dili pwede nga ang unggoy mo ay magdumala ng ubang sa leon, no? Kung dili kanon na sila sa leon. Pero ang tao gitagaan tag dominion according to the creation doctrine or the creation story. So all living things are under our feet, and they are subject to us. Matud pagani na ni Salmista David sa iyahang Salmo 8:6 ngadto sa 8. So kadua mga igsoon, kung dili ta mosabot nga gitagaan tag dominion ani, no? If we failure to understand about nining kuan sa atong ginaingon kaganina, kung dili gani ka mosabot or mo accept nining gitawag og creation doctrine, ang mahitabo mga igsoon ko sa Ginoo, kusog kaayo ka makaminos og laing tao, no? Usahay gitreat nimo nga ang ubang tao murag iro, murag mananap lang ang imong daw-dawgon, labi nagpobre, di ba? Usahay makakita ta sa mga salida, mga dato, gimistreat ang mga pobre ana. Pero igsoon ko sa Ginoo, kung if you are not ignorant about this
creation doctrine, taas kay kag respeto igsoon. Bisan pag kuan igsoon, bisan pa og kanang wa pa ka ikakabalo atong Exodus, Leviticus, Numeros, diri pa lang daan sa Genesis 1, chapter 1, chapter 2. Kung nakasabot ka ana mga igsoon, mahitabo ma-change na daan ang imong batasan. Why? Because you can able to understand nga ikaw mismo binuhat lang ka and you have the mission in order to manage this earth, in order to manage everything nga naani mo. Muna mga igsoon ko sa Ginoo, nga importante kaayo ang doctrine of creation nga masabtan nato kay aron mabag-o ang ato ang kinabuhi. So gani example na to, bisan pa ang pagpatay sa mga mananap, ang uban nga mga tribo, di ba, napay gitawag og halal. Ila pang ibalya in respect to the animals. Ila pa nang gikuan tungod kay nasayod sila niining gitawag hinimo pud na sila diha sa Ginoo. Okay. So kung mopatay kag mananap igsoon unya pagkahuman kanang imurang example patay kag kanding unya imurang ilabay imong i-chop ilabay lang nimo, so dili siya maayo, no? Wrong management na. So kung mopatay man gani ka og manok dapat kaunon gid na siya, no? So muna ang kuan naman kay Genesis 9:2-6 nag-ingon usab diha nga ang mga mananap ato kuno ning basahon kay nindot ni, no? Genesis 9:2 ngadto sa 6 nga ang mga mananap, animals are given into the hands or control and be used for food. Para ra gid na siya sa pagkaon. So ang mananap, pero dili pud ang tanang mananap nga ay para sa pagkaon kay gisulti man na sa Ginoo usab, no, sa late na diri sa mga Leviticus kapin. Pero diri pa sa Genesis atong paminaw ng pulong sa Ginoo. O ang pagkahadlok tungod kadidyo, ang pagkakulba tungod kadidyo, puabot sa ibabaw sa tanan nga mananap sa yuta. O sa tanan nga nagakamang sa yuta. O sa tanan nga mga isda sa dagat sa inyong kamot ginatugyan sila. At talang butang nga nagalihok o puhi nga imong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga tanon o mga balili, ihatag po kaninyo ang tanan. Apan ang unod, upan ang kinabuhi ni nga mao ang dugo. May sa pagkawatuon diyon, ang dugo sa inyong mga kinabuhi, pagkapanilmon po sa kamot sa tanan ng mga mananap nga pagkapanilmon kini. O sa kamot sa tao, bisan pa sa kamot sa igsuon sa tagsa ka tao, pagkapanilmon ang kinabuhi sa tao. Bisan kinsa nga magaula ang dugo sa tao, tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon, kay sa dagkoy sa Dios gibuhat ang tao. Ang nakadiferensya lang sa mananap, anong gitugyan siya sa kamot sa tao, matod pa dito kaganina, animals are given into the hands of men. Sila mo'y magbuot, no? Sa mga mananap igsoon kano saan nila ihawon. Pero nagingon diri nga tungod kay ang mga mananap, they are not made in the image of God. Samtang ang tao, they are made in the image and likeness of God. Muna mga igsoon ko sa Ginoo, kung mag-worship kag baka, that is something wrong na nga. Wala ka kabalo sa gitawag sa importance of the creation doctrine. Kung maghimo kag mga butang nga hinimo ra pud sa Ginoo then imong i-worship, that is why nga ang Ginoo, He is a jealous God. No? Jealous God siya. So, muna ang unang ebidensya why creation doctrine is very important in our faith as a Christian, tungod kay creation doctrine demonstrates the position of man. Unsa may atong posisyon? Unsa may atong baruganan diri sa isip kita nga gibuhat ta sa Dios in His likeness, in His image. So enough na sabtan nato na mga igsoon. Ang ikaduhang ebidensya mga igsoon ko sa Ginoo, creation proves that the power of God's word. Atong paminawon ang Genesis 1 verse 3, how God made these things. Okay, dapat dili ta maignorante ana, we should always know giunsa paghimo sa Ginoo ang tanang butang dinhi sa kalibutan. O bigo na Diyos, bahimo ang kahayag, o diha ang kahayag. Verse 6. O bigo na Diyos, bahimo ang usa ka kahawat,
usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig o pagabahino niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Verse 9. O mingon ang Dios matingop ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug tunungha ang yuta nga mamala ug nahimo kini. Og nahimo kini. So, ang creation doctrine or creation story nag-demonstrate o nag-prove that the Word of God has power. Amen? That there is a power of God's Word, or the Word of God has power to create. Amen? So muna ang itawag, creation was accomplished by God's spoken Word. Pagingin niya, let there be light, and there was light. So muna siya makita nato mga igsoon nga inana ka powerful ang atong Dios. Nay nangutana sa usa ka professor, kinsa man di nagbuhat aning Dios? No, muna ang tubag sa isa ka professor, ang Ginoo sa wala pay nabuhat, nag-exist na siya. Dili siya maapektuhan sa time, dili siya maapektuhan sa matter, dili siya maapektuhan sa space. It is because siya mo'y naghimo anang time, siya mo'y naghimo anang space, siya mo'y naghimo. It means to say that the Word of God in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. So there's no question nga who made God. Di ka pwede nga wingon nga kinsa may nagbuhat sa Dios. Kaya ang permiro pa lang sa opening sa ato ang Bible nga gituuhan nga Holy Bible, it begins with God. So, ang creation proves the power of God's Word. Nga, kung musulti ang Ginoo, there is always power. In Psalms 148, verse 3 to 5, atong may namduman that God commanded the heavens host nga siya gihapon gani ang nag-create niya ng mga angels, no? So, atong paminawon, Psalms 148, 3 to 5. Kung unsa ang gisulti sa Ginoo diha mahitungod ni anang 148:3 adto sa 5. Okay, paminaw na to may iso. Hello to Brother Arnold Kalungsod. Good morning, Pastor Jan. Happy morning talk. Okay, long time no see. And Sister Chofila Barandoy Sator. Good morning, Pastor Jan from District 10. O si Sister Letrel Pudator, Lorna Andugan from District 7B and from District 11. And Sister Alicia Dalupang from Manila. Welcome. And Sister Elizabeth, wow, praise the Lord, kaya nakabalik ng morning talk. Okay. Joy Magalso also is watching with us. And many more. No? So, atong hisgutan mga igsoon, paminaw na itong pulong sa Ginoo. Daigod din Diyos siya, adlaw upulan. Daigod din Diyos siya, kamong tanan kabituunan sa kayak. Daigod din Diyos siya, kamong mga langit sa kalangitan. O So, kamo katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan. Iga padayi kanila ang ngalan ni Jehova. Kaya siya nagsugo o sila nangahibo. when God commanded, no, Panginoon niya, nag-create siya sa, there is moon, there is sun, there is everything, firmament, naatanan, ang mahitabo mga igsoon ko sa Ginoo, nangahimo sila tanan. That's why, matod pa sa sinulat diri sa Salmo 148, oy bulan, oy adlaw, worship the Lord, because God commanded you. No, so, kung ang Ginoo mag-command, muna nga ang Bible mga igsoon, kung imong tanawon, ang Biblia, kanay imong gigunitan, that is the power of God. Ngano man nga naa siya kahom, tungod kay it is the spoken word of God. So, muna when God speaks, there is something happened in your life. When God says, when God speaks, I will bless you, you cannot do nothing but to accept, no, but to receive, to accept ra gyud. Kung moingon po ang Ginoo nga I will not bless you, you cannot able to force God to bless you because His words has power. So muna mga igsoon ko sa Ginoo, it is very important ang creation doctrine. It is because creation story proves the power of God's word. Amen. So muna mga igsoon ko sa Ginoo, creation is an incredible
proof of the power of God's words. No, dako kay ni siya proof. Ang pagmugna kuno, ang creation kuno, ang paglalang igsoon, mao ni siya ang gitawag incredible proof nga diin ang pulong sa Ginoo na ay gahom. Sama usab sa gingon sa Ginoo nga those who believes in Him should not perish but have everlasting life. That is a spoken word. Nga nagingon ng Ginoo nga tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhing walay katapusan. Believe it that there is power in God's words. Pag-ingon po diha sa balang kasulatan, salvation, today is the day of salvation, then that is the word of God, then believe it that you are already saved. Amen? Pinaagi sa pagdawat, paghinulsol, pagpabautismo, pinaagi sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Muna, nga ang ikaduha nga reason why it is very important to us, because creation proves the power of God's Word. Okay, so sa di pa tampadayon sa ikatulo mga igsoon, hatagan sa nato og usa ka special song. Kani nga special song igsoon gikan ni sa mga batan-on didto sa Bayugan City nga diin mao to sila ang atong mga ning graduate ni sila sa ato ang basic or simplified homiletics atong seminar dito. Nahitabo atong July 12 ba to? No, 10 to 12. No, so ato silang August I mean 10 to 12. Ato silang paminawon. Let us welcome the Bayugan City FYC, no, Church of God Seventh Day, lokal nila diha sa Bayugan. Precious John, what is he from
Okay, amen. Makamingaw, I miss the youth of Bayugan City Church, no? So salamat kayo sa inyong alawiton karon nga gihatag kanato. So moto atong compilation when sa pagadto nato diha sa Bayugan COG7 local church. So, okay. Salamat usab sa inyong mga leaders, mga ison. So, muna sila ang mga nag-apil og seminar atong mga panahon na sa August 10 to 12. So, muna, congratulations. Makamingaw, good. Makamingaw, no? So, padayon lang mo mga FYC sa paghimo sa mga assignments nga ato ang nakatunan dihang dapita sa atong seminar. And one day, when we meet each other, maghimo na po taglaing mga seminar soon in God's time. Okay. So, muna mga igsoon, nining kabuntagon, back to the subject. Always remember that the Word of God has power. Tungod kay when God said, let there be light, there will be light. Ug pag-ingon pa siya, there is moon, stars, tanan, firmament, ug nahitabo kayo tanan. All we see here, and even now, God did not stop creating something. Nainumdum tatong pagbuto sa Mount Pinatubo. Pagbuto niya ito mga igsoon sa diyang naundang na nahimo na siya og lake. Pagkahimo niya lake na tingala mga tao nga anong na naman ni mga isda, mga shrimps, tanan dito nga mga kwad. So gihimo gyapon na sa Ginoo igsoon. Okay. So ang ikatulong ebidensya igsoon, actually there are only 5 evidences. No, dili day 6, correct me, no? So there are 5 evidences why creation doctrine is very important in our Christian life. Okay, number 3, creation proves that God is the living source of all life. No, atong basahon ang Isaiah 42 verse 5, nagsulti usab diha si propeta Isaiah, pinaagi sa ang Dios, pinaagi usab diha sa kang propeta Isaiah 42 verse 5. So, muna yung ikatuloy igsoon that creation proves that God is a living source of life. Tanaw na to, paminaw to pulong sa Ginoo. O kini ang ipamulog ni Jehova nga Dios. Siya nga nagbuhat sa langit ug ang nagbuklad kanila. Siya nga nagkatag sa yuta ug ang mga nagagikan niini. Siya nga nagahatag og gininhawa sa katawhan nga mao sa ibabaw o espiritu kanilang nalakaw sa ibabaw nini. Amen. Klaro kayo mga igsoon that the source of life dili tong unggoy ha. That the source of life is God. He is the source of life. Siya mo'y naghimo sa tanan, matod pa diha ni Isaiah. Sa Isaiah 42 verse 5, nagsulti diha, siya mo'y nagahatag bisan pa sa mga naghimo sa tanan o labaw sa tanan, siya mo'y naghatag sa gininhawa sa tanan nga mga naginhawa igsoon, including us, especially sa mga katawhan, siya mo'y naghatag. So, ang ikatulong na ebidensya, creation doctrine proves that the source of this life is God. Una ingon dito sa Genesis 1:1, in the beginning God. He is the beginning of your life. He is the beginning of your happiness. He is the beginning of everything in your life, even in your success. No? So, muna igsoon, atong dungagan, 1 Timothy 6 verse 13. Unsa po ang gisulti diri Apostle Pablo kabahin niining source of life atong paminawon. Nagasugo ako kadibot sa atubangan sa Dios nga nagahatag sa tanan og kinabuhi ug ni Kristo Jesus nga nagpamatuod sa maayong pagsugid sa tubagan ni Poncio Pilato. Okay. Otrohon na to, di lang kay paspason. Sige daw. Nagasugo ako kadibot sa atubangan sa Dios nga nagahatag sa tanan og kinabuhi ug ni Kristo Jesus nga nagpamatuod sa maayong pagsugid sa tubangan ni Poncio Pilato. Matut pa niya Apostol Pablo, no, nagapamatuod ako kanimo that the source of life, the source or God gives all life,
in all things. It means to say nga ang tanan nga mga butang nga may gininhawa gi-prove pud na diri, gi-acknowledge gihapon na ni Apostol Pablo pinagi siyang sulat sa 1 Timothy 6 verse 13. So mo na mga igsoon ko diya sa Ginoo that the creation doctrine is very important in our Christian faith. Why? Because failure to understand this, that the source of life is God, if you fail to understand this through creation story, through the creation kaning doctrine igsoon, you can able to underestimate even God, no? As a life giver. Usahay makaingon ka, nayo sa kay istorya igsoon nga ingon nga, unsa man ning Ginoo, no? Nga nakakita man siya, so sige siya, hype siya. Kana po untang dili po unta patag lang tanan, kapoy kay hype patag layo kayo. Dapat na po'y bungtod-bungtod para thrilling. Pag-abot niya na po sa bungtod, saka na po siya sa bungtod ang usa ka tawo. Tiya, unsa po ning Ginoo. God is not a balanced God. Kay ngano man ning puros na magid po hangakon ta. Sige siya reklamo. Hangtod dadugay na kita siya og kalabasa. Ingon siya, utan-awa ning Ginoo. Ang kalabasa, gagmay kay punuan, pero dagko kay bunga. Ingon siya, murasig na kaminos sa Ginoo. Nya ang resulta igsoon, kaya di siya mutuo Ginoo. Ikapoy siya, kita siya og punuan sa lumboy. No? Pero may istorya, nagpahuway siya dito sa punuan sa lumboy. Karon kay ang lumboy hinog na, nahulog sa iyang agtang, nakamata siya, kuha niya tong lumboy. Usa pa siya nakaingon, sakto daing Ginoo. Kay ug ang bunga sa lumboy mo pay bungas kalabasa, patay na ko karon. Una mga igsoon ko sa Ginoo, if you fail to understand about the creation story, about the creation doctrine, all in all, ang mahitabuan na igsoon, ang imong pagtuo ngadto sa Dios usahay imong kaminusan ang Ginoo nga mooy naghatag sa kinabuhi. Usahay magduda ka kung ang Ginoo bagyud ka mo'y naghatag sa kinabuhi, no? Usahay magduda ka, mas mutuo pa ka sa mga science, mas mutuo pa ka sa mga doktor kaysa gisulti sa word of God. When the Lord says, I will heal you, I will bless you, ang uban di gyapon mutuo, ning kamot gyapon sila gyud maayo nga kanang usahay di nakasimba, sobrang paningkamot kay gusto gid sila matawag og ma-bless, but the real blessing is that mutrabaho gihapon ta. Kay 6 days shall the labor man shall do your labor, pero kanang naagihapon ang adlaw ikapito para nga igahin nato sa Ginoo. That is the real blessings. Makasimba gani kay igsoon, makatabang gani ka sa ministry, usa pa ka makaingon nga I am well blessed. Kay ngano man nakasabot ka that God is everything. No? In the beginning, God. The beginning of your life is God. Muna ang Genesis 1:1, in the beginning, God. You should believe that. You should accept that para mahimo nga kompleto ang imong pagtuo. Ikaduha nga rason kung ma-failure ka nga mahitungod nining di ka makadawat ining gitawag igsuon nga ang Ginoo mo i-source sa imong kinabuhi. Ang mahitabo mawala ang imong confidence, ang imong pagtuo ngadto sa Dios pwede nga mawala tungod kay murag ning salig na kay ka nga ang imong kinabuhi ikaw mo'y nagdala. Muna gitawag nga I am the master of my soul, I am the master of my life. Nganong insulti ang ubang mga tao, I am the master of my soul, I am the master of my life. Nganong inaana sila igsoon? Because they are ignorant about the creation story. So if we fail to understand about the creation story, ang may tabo igsoon, mao ginay makaingon din ka, I am the master of my soul. I know what to do, I know everything, I can do everything. Unya magsalig na lang din ka sa imong maayong buhat. Wala ka magsalig dito sa grasya sa Ginoo. So, hinaot nga nasabtan kain na to ng mga igsoon. Hello to Pastor Armando Branzuela. Welcome. And Pastor Espiridion Selgas. So, welcome also sa ito ang morning talk. And Brother Alan Gabatin. Okay. So, if you fail to understand, muna ang igsoon nga magsalig na lang ka sa imong kaugalingon. But if you do not fail to understand, it means to say, if you understand that the creation doctrine, that your life
that the source of life is ang Ginoo gyud, kay nag-ingon man siya, in the beginning God. He is the beginning of your life. He is the source of your life. Muna nga, everything you do, imod yung ipananghid sa Ginoo. Amen? Lord, kung makasala ka, you can always say to the Lord, Lord, forgive me. I have sinned. It humbles you down. No, maubos ka, magpaubos ka, you learn how to be humble because of the so-called in the beginning God. That is the very importance of the creation doctrine. It begins with God. Genesis 1:1. In the beginning, God. Hinaot nga nasabtan kayo na itong mga igsoon. So, muna nga, ang ikaupat mga igsoon nga ebidensya nga nung importante kining gitawag in the beginning, God created the heaven and the earth. Ganong importante ang gitawag creation doctrine. It is because, number 4, creation proves that God has the unlimited wisdom. No? Ang Ginoo na ay walay limitasyon nga kaalam. Atong paminawon ang Psalms 136 verse 5 to 9. Ato kunong paminawon ang pulong sa Ginoo. Hello, tingog sa Jerusalem is watching with us. God bless you. Kaniya gatugod sa salabutan gihimo ang kalangitan. Kaya ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Kaniya ganagbuklan sa yuta ibabaw sa mga tubig. Kaya ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Kaniya manabuhat sa mga dagkong suga. Kaya ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Ang adlaw aron sa pagkahum sa adlaw. Kaya ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Ang bulan ug mga bituon aron sa pagkahum sa kagabion. Kaya ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Now, the wisdom of God nagapakita na siya kaning gitawag nato nga creation, no? Ang mga binuhat igsoon, kahoy, bituon, bulan, unsa pa na isda, tanan-tanan igsoon diri sa ato ang kalibutan. Kung imo na siyang tan-awon, nag-reflect na siya unsa ka bright o unsa ka maalamon ang usa ka magbubuhat ever, no? Ever. Walay, it means to say, walay makatupong ana ang magbuhat. Ang mga scientists maghimo sila tao igsoon kanang clone, naghimo na pud karon siya artificial intelligence, mga robot, but dili gid sila kahimo sama nimo kagwapo ug kagwapa. Amen? As a living creature. Muna igsoon ko nga creation shows the wisdom of God. It means to say nga ebidensya kayo ang creation story or creation doctrine, ebidensya kayo or it proves that our God has the unlimited wisdom. Nahinumdum ko na kanabang maghisgot ang mga kanang gitawag future things. Unya, magbasa man nato diha nga motunob ang ihang tiil sa bukid sa Olibo. Napoy question na isa ka estudyante. Unya di gid mo tunob. May nga magbuot na ka sa Ginoo. Mga inana ba mga igsoon, no? Mga labi na sa Bible school, nanay mga ingunana nga mga question igsoon. But if you are not ignorant about the doctrine of the creation, you can able to say that ang tanan dain akong makita diri proves that my God is a God of all wisdom. So it means to say that the wisdom of God is beyond ability. Isaiah 40 verse 28 is beyond the ability of man. Usahay na pinaka-bright. Kinsa may pinaka-bright? Mga Aristotle, kinsa pa tong inventor sa mga vehicle. No? So, nadaghan kayong mga inventor igsoon. Labi na ron, bright na kayo, nakahimo, nagrobot. So, atong tanaw ni igsoon, kung unsay gisulti ni Isaiah, mahitungod sa wisdom sa Ginoo. Wala pa ikaw bakaila? Wala pa ikaw bakadubog? Ang Diyos na walay katapusan, si Hiyuba, ang pagbubuhat sa kinatubyan sa yuta, dili maluya, ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salaputan. It means to say, dili nato matugkad ang kaalam sa Ginoo. Amen? So, dako kaayo igsoon ug kahimuan ang creation doctrine sa atong kinabuhi. If you are not ignorant to that, tungod kay makaingon din ka, kagamay ra ni akong problema. Kadako kaayog sa wisdom sa Ginoo. Amen?
So muna igsoon ko di sa Ginoo, kanang nakaminos nako, layo or kay na sa kaalam sa Ginoo. Kung ang Ginoo mulihok, moingon na dayon ta nga wa gi makalupig sa Ginoo. Muna nga ingon siya, the wisdom of God is beyond, labaw pa siya kaysa abilidad sa usa ka banggiitan nga scientist. Amen? Labaw pa siya ka bright ni Elon Musk, labaw pa siya ka bright ni Bill Gates o kinsa pa ng bright sa kalibutan ni Zon. Walay makatupong sa Ginoo. Ngano man nagingon si Isaiah, walay makatugkad diha sa kaalam sa Ginoo. If you fail to understand this, kung palpak ka igsoon nga wala ka nakabalo sa creation doctrine, ang mahitabo mga igsoon ko sa Ginoo, ma-underestimate nimo ang kaalam sa imong magbubuhat na mao ang Dios. Muna to akong gingon sa story ganina, murag nakamino siya nga sa man ang kalabasa noon nga gagmay kay punuan, dagko kay bunga. Niya ka lang dagko kay kahoy perting gagmay ag bunga, pareha sa lumboy. Makaingon siya nganong nakasulti ang usa ka tawo ana, because he is ignorant about the creation doctrine. Muna mga igsoon ko di sa Ginoo, we have to understand what is the purpose of this Genesis 1:1. And Genesis 1:1 dako kay kaimon igsoon, because in the beginning God, He is the beginning of all sa nahitabo diha sa tanan nga gisulti diha sa Biblia ug sa atong kinabuhi. So, if you fail to understand that the wisdom of God is unlimited, ang mahitabo mga igsoon, you pretend to be wiser than God. Muna ang mahitabo sa mga tao, mura sila og mas bright pa sila sa Ginoo. Kung manulti, murag correct, no? Pero di ay isa lang di ay kahasulti sa Ginoo. Muna ingon sa usa ka tong sa story ni Jesus Christ, ang usa ka dato nagapangani siya, daghan siya kabot, din siya maghimo og buos, himo ko dito buos. Then ingon din siya, maglipay ka o kalag ko. Lipay ka, unsa gisulti sa Ginoo? Uy, buang-buang, mamatay ka karong gabi eh. No? So unsaon pa man nimo tanan? Muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga if you fail to understand that the wisdom of God is unlimited, dili nimo masukod ang iyahang kaalam igsoon. Muna nga naay mga tao sa kalibutan tungod kay wa sila kabaluan ng Genesis, ang mahitabo, they pretend that they are wiser than God. Mas bright pa sila sa Ginoo. Muna nga, there are many scientists nga wa man sila nakaila, atheist sila, di sila mutuo sa Ginoo. Unsa pa to, deism sila, unsa pa na ilang gikuan nga dili sila mutuo sa Ginoo. Ang nahitabo, nagsige lang gid sila discover hangtod nangamatay na lang sila mga igsoon, naghimo gyapon sila mga discovery tungod kay gusto nila tugkaron ang kaalam sa Ginoo. But for us, we are so blessed na natugkat nato ang Genesis 1:1 nga importante di ay na, because it proves nga ang atong Dios nga gialagaran igsoon, He has an unlimited wisdom. Okay? So muna mga igsoon ko sa Psalms 119 verse 73 atong dungagan igsoon, ingon nga ang Dios nagbuhat siya ni igsoon, we must turn to Him we must submit our wisdom to His wisdom. Ano man kay mas labaw ang iyang wisdom sa atoa. Sa atong buhaton Psalms 119 verse 73. Ang imong mga kabot, nagbuhat ka na po kung nagpumul ka na po. Ihatag ka na po ang salabutan, aron ako makakaton sa imong mga suko. Okay? So we must recognize His wisdom. Ingon usab nga si David, ning recognize usab siya sa wisdom. Gani si Solomon, sa dihang gihimo siya nga king, ang nahitabo ni Solomon, wa siya laing gipangayo. Ingon siya, Lord, tagay lang ko wisdom. Wa siya mangayo og kadato, wa siya mangayo og kadungganan. Ang iyang gipangayo sa Ginoo siya, Lord, just give me wisdom. Tagay lang kaalam, Lord. Nganong dito ta mangayo sa iya? Because God is the beginning of all wisdom. Amen. Muna ingon sa Genesis 1:1, in the beginning God. Kung nagtuo ka igsoon nga bright na kay ka, if you nagtuo ka igsoon nga grabe na kay ka, labi na sa atong mga bagong mga teknolohiya karon, murag bright na jud kay katanan. Always remember, don't forget God, because God is the beginning of the wisdom that you have today. Amen? So, He should be praised. He should be
He is worthy to be praised. Nga naman igsoon, tungod kay siya ang gitawag in the beginning God. He is the beginning of your wisdom. So, alang sa mga walay kaalam, mangayo ta sa Ginoo matod pa sa sinulat ni Jacobo. Ano man, we have to recognize the wisdom of God ingon nga siya pod mo source good sa kaalam na atong mabatnan. So, kinahanglan atong i-recognize kanunay nga ang Ginoo gyud mo yung source sa tanang wisdom. Usay na yung mga tao nga kung mag-preach sila, magsige sila quote sa kina-brightan nga mga tao. Example, bright kay ini si kuano. Usay mingon ta. Na sila yung mga gihimo nga mga propeta. Kay mo to ilang mga founder, kay murag pamati nila bright mo founder. Igsoon paalang sa Church of God sa today, ang atong founder ang Ginoo ra gyud. Amen. Wala tay katudlo nga founder ani nga church. Why? Wa po tay gitawag diri igsoon nga papa, wa tay gitawag diri nga mama, wala tay gitawag nga kinsa to siya nga mga manalagna, example mga Ellen G. White unsa pa na diha, wala ta ana. Focus lang ta sa Ginoo. Ngano man gitawag tag Church of God, nakasentro to sa God. That is how blessed we are. Amen. Ngano man gitawag kag Church of God, wala ka gitawag og Church of Batman, wala ka gitawag Church of kinsa pa nang presidente sa kalibutan. Kundi you are church possessed by God. Church of God. Muna mga ison nga, sa Biblia, mabasa nimo 12 times ang gitawag og Church of God. Okay. So, remember that God's wisdom, ang wisdom sa Ginoo, dili matupngan, dili mabasa, bisan pag unsa ka computer na karon, computerized na karon ison, imong sukdon ang kaalam sa Ginoo. Di nimo masukod diha sa pinaagi sa computer itsoon, sa kaalam sa kalibutan. No, because God is the source of all wisdom. Ngano nakahimo sila computer? Tungod sa wisdom sa Ginoo nga gihatag kanila. Partially lang na. Napay daghan na igsoon. So muna mga igsoon ko dis Ginoo, kinahanglan nga i-acknowledge nato, i-recognize nato nga ang source sa wisdom is only God. Failure to do this, then you pretend yourself that you are wiser than God. Okay? So, do not reject the wisdom of God. Ano man igsoon? To reject the wisdom of God means death. Okay? Mamatay ka igsoon kung wa kay wisdom sa Ginoo. No? But wisdom of God, maghatag nimo og kinabuhi and favor with God. Now, kung basahon nimo ang balaang kasulatan igsoon, gikan sa Genesis paingon sa Revelation, bisan asa na, bisan isa lang ka book of John ang mahitabo, you can able to find the wisdom of God about salvation, about His plan towards man. Nga dili siya gusto nga maimpierno ta. Dili siya gusto igsoon, wala sa will sa Ginoo nga kita laglagon. Kundili gusto sa Ginoo nga ang tanan maghinulsol ug mudangat kayat sa kaluwasan. That is God's wisdom. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo, nining kabuntagon mo na ang ikaupat nga ebidensya why the creation doctrine important, no? Important dire sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi in our Christian life. Sa di pa tama to sa katapusan, napatay katapusan ang ikalima igsoon. Muhatag na putag isa ka special song gikan gihapon ni sa part sa Agusan, no? That is from the local church of Anislagan, no? Sa ilahang Pastor de los Reyes nga mga Lapinigan, no? Right? Lapinigan. Okay, let us welcome them sa mga de los Reyes na ni sila nga mga apo ang Pastor de los Reyes. Let us welcome them with a big hands. Forgive
Okay? Okay daw, naputol nito mga hison. Okay, so that is from Lapinigan family. Congratulations. O uban sa ilang leader usap diha nga si Pastor Fritz o si Pastor Bantilan. Okay, welcome. And of course, adto data sa ikalima igsoon. The last thing, why the creation doctrine is very important in our Christian life. Ang ikalima igsoon, because creation doctrine proves, the creation proves that God's right to be worshipped. Nga ang Dios na siya katungod nga ato gid siyang simbahon, no? Una, atong andamon ng Deuteronomy 32 verse 15 to 18. Okay, atong paminawon. Nganong angayan ang Dios nga simbahon igsoon. Kay kung failure ta sa pagsabot sa in the beginning God, then failure po ang atong worship kadto sa Ginoo. Sige daw. Well, misupang si Jisurog o mamindak. Tambok ka, tupak ka, bitago ka. Kunya bibiya siya sa Diyos na nabuhat kaniya o gitamay niya ang bato sa iyang kaluwasan. Nagpaabog mo sila kaniya tungod sa laing ng mga Diyos. Nagpasuko sila kaniya sa mga dalugtanan. Na naghalad sila sa mga yawa, madili man Diyos. Sa mga Diyos na wala nila ihiilhi. Sa mga bagpong Diyos na miabot sa dili padugay, na wala kahaduki sa inyong mga amahan. Sa bato nga nabuhat kanimo, nahikalimot ka, o nahikalimot ka sa Diyos na naghatag kanimo sa pagkatao. Okay. So, igsoon ko, story diri sa Deuteronomy 32:15 verse 18, nga naay mga tao nga nimbiya na sila dito sa tinuod nga Diyos nga nagbuhat kanila. Og nagbuhat na noon sila Diyos nga ilang pag-worship kanang gusto nila ba? Kanang gusto nila. So it means to say nga wa to sila nakabalo anang wa sila mutuo ang gitawag og creation story. Kaya uning tuo pa sila ng in the beginning God, it should end with God. If you believe nga ang Ginoo mao'y sinugdanan, sa sinugdan mao ang Ginoo, so mutapos pud na siya dito sa Ginoo. Muna igsoon ko di sa Ginoo, ingon dito sa Deuteronomy, naunsa naman nun yung mga tauhan na nga, gimbiya naman noon sila sa batos kaluwasan, nga mao katong Diyos, o naghimo naman noon sila ilang Diyos, nga ilang pagkasimbahon, nga mga bag-ura, no, bag-ura, nga ang karaan nga Diyos, katog yung since the beginning. No, moto siya nga, gitawag siya in the beginning, ang Diyos nga di makita. So, moto ang dapat di ay nga ang angayan gid unta simbahon sa ilang panahon nga gikahadlukan sa ilang mga ginikanan ang katog yung Dios nga magbubuhat. No, so atong dungagan igsoon, unsa may buhaton gid ay sa mga tao kung nakabalota that in the beginning God. Psalms 139 verse 1 and 2. Hello to Sister Kathy Gabatin. Welcome to the morning talk. God bless you. O Hiuba, ikaw nakasusi ka na po o nahibalo ka na po. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong hunahuna. Yan ka ngayon. 1 and 2. So, nganong kinahanglan i-worship ang Ginoo? Because He knows everything. Basahon na ito utro. Okay. Psalms 149 verse 1 and verse 2. 149 verse 2. 1 and 2. Kaligon ninyo si Hiuba, panag-awit ka mo kang Hiuba, upang pumalantong, o ang iyang pagdayig diha sa katilipan sa mga balaan. Papaglipaya ang Israel diha kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya. Pagpamaya ang mga nagsasyon sa ilang hari. Amen. So that is the right one, no? Ganina dito Psalms 139. Pero okay ra gihapon. Kay siya mo'y nagbuhat sa tanan. Pagka Psalms 149 verse 1 and 2 na yun siya, people should praise the Lord. It is a command. Daigan ninyo si Hiuba, no? Unsa to sa verse 1? Basa outro. Daigon ninyo si Hiuba, panag-awit ka mo kang Hiuba, bagong alawiton. Ang pagdaig daig soon inubanan sa awit ug mga awit nga mga bag-ong alawiton. Iyang pagdayig diha sa katilipan sa mga balaan. Ang nahitabo dito sa kaganina sa atong gibasa Deuteronomy
ang ilang giday bag-o nga Dios. Nagpiro igsoon imbiya sila sa karaan nga Dios nga magbubuhat kay naghimo sila bag-ong ning tungha nga Dios. Muna ang mga igsoon nga wa nila mahiilhi. Pero diri igsoon sa Psalms 149, it is a command. Gisugo ang tanang tao, gisugo nga kinahanglan magdaig sa Ginoo. Anong daigon sa Ginoo? Unsang pamaagi? Pinaagi sa pag-awit og mga lawiton, bag-ong mga lawiton. Sa verse 2, unsay gisulti sa verse 2? Papaglipaya ang Israel diha kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya. Papapayaa ang mga anak sa Sion sa ilang hari. If you believe that God created you, if you believe that God is your creator, igsoon, you have to practice how to worship God every moment of your life. Amen? Sahay, di na ta maka-worship sa Ginoo kay because we entertain about the problems. Sahay, dili na ta maka-worship sa Ginoo, we cannot able to recognize God's wisdom. It is because nag-focus na lang ta sa panginabuhi. It is because nag-focus ta sa tanan nga mga chismis. Nag-focus ta sa tanan nga mga stressful life na ining kinabuhi sa atong kalibutan. Igsoon, if you believe that God is your creator, there is a command in Psalms 149 saying, okay, you have to rejoice. You have to praise the Lord. You have to rejoice because God is our creator. Kinahanglan, He is worthy to be worshipped. He is worthy to be praised. If you fail to understand about the creation story, about the creation doctrine, magpudlo ni, maghatod kini sa mga tao na diin kung wa sila kasabot sa Genesis 1:1, igsoon ko diya sa Ginoo, mahimo nga mga matao magsimba og Diyos, magsimba og bag-ong mga Diyos nga bag-ong mingtungha lang, na puti, na itom, na yellow, sa panadiha igsoon. But kita, we worship God, our Creator, Almighty God. Amen? Ang Diyos nga dili makita. Nga naman, sa Juan 4, versikulo 24, ang Diyos dili makita. So, dili nimo siya pwede i-symbolize anang itom, puti, nga mga binuhat lang sa mga kamot sa tao. Dili pwede. It is a great insult of our Creator. Imong buhat-buhatan og Diyos. Buhat-buhatan nimo og mga image nga wa gani kakakita kung unsa na ang Diyos. Igsoon ko sa Ginoo, it is an insult to God. It indicates, no, nag-indikar na nga wala nimo gi-recognize ang creation doctrine. Wala nimo gi-recognize ang Genesis 1:1. Kung maghimo ka o magsimba ka sa mga Diyos o sa ubang pang mga butang igsoon. So insulto na sa Ginoo. Kung magsige na lang kag tan-aw sa imong cellphone, di na ka mo simba, ang imong gisimba ang cellphone na lang, ang cellphone na imong replacement sa Ginoo. Soon ko di sa Ginoo, Diyos na siya gihapon. Muna nga, if you fail to understand about the creation story, then mapunta gid ang usa ka tawo sa tuo-tuo na lang. No, ang uban matus tayhop-tayhop, tulas tayhop-tayhop para magpatambal dito sa tayhop-tayhop, mga quack doctors. Soon ko di sa Ginoo, iya gihapon na siya, insulto gihapon na siya sa atong Dios nga magbubuhat. So it means to say you are worshiping their idols, that you are worshiping gihapon Ginoo sa dili nimo Dios nga matuod nga magbubuhat, kundi nag-worship lang ka dito sa mga bag-ong tungha nga mga Diyos. Okay? So, dako kaayo o kahimuan sa atong kinabuhi igsoon kung unsa ang pagtahod nato sa unang libro. No, sa una pa lang page sa ato ang balaan nga kasulatan, Genesis 1:1, in the beginning God. So, kung imo nang conceptualize gyud maay nimo igsoon ang in the beginning God, mo reflect na sa tibuok nimong kinabuhi igsoon. O makaingon ka nga bisan unsay akong plano, it should begin with God. Bisag unsa ang akong gusto sa kinabuhi, it should begin with God. Bisan sa akong pag-worship sa di pa kamukantag alawiton, kinahanglan i-tune up na daan ang kasing-kasing, it should begin with God. Amen? Sa imong pag-eskwela, if you are a student, it should begin with God. Make God your partner in everything and you will be successful. Sa pagdumala sa church, in the beginning God. Buhatan na alang sa Diyos, not for money.
Amen? Not for kadungganan, but it should begin with God. Busa mga igsoon ko di sa Ginoo, I know na kita tanan na atay nakatunan karon. Kamo nga nagapaminaw diha, ang Dios magpanalangin kaninyo, and inyo po ning isulti. Do not forget to share this to other people nga diin interesado usab sila to know what is the purpose and why is the creation story is very important in our Christian life. So, ang tanan lamang nga mga katawhan nga nakahimo sa pagsimba sa iha sa pininuod gayod, kato lamang mga tao nga ning acknowledge sa gitawag og creation story or creation doctrine. Pusa nining kabuntagon mga igsoon, kaudtohon na karon, dapit na gid sa maniudto na ta karon. Igsoon ko di sa Ginoo, recognize that your Creator is the source of your life. Recognize that the Creator, our God, Almighty God, our Creator, our Heavenly Father, is the source of everything. He is the beginning of life. He is the beginning of everything. The book of the Bible, blessed kay ta igsoon, kaya ang atong gituuhan nga Biblia, lahi sa uban nga mga Biblia, lahi sa uban nga mga libro nga ilang gitamdan sa ilang pagtuo. Bisan pagani igsoon sa uban pang mga dagkong mga relihiyon nga naapod sila ilang kaugalingong libro. But we are so blessed that we believe we are a Bible believer. Pag open pa lang nimo igsoon, nagbutang na dito daan. In the beginning, God. It means to say that your life, your success, the solution of your problem, and everything in you begins with God. Salamat kay mga igsoon. Ang Diyos magpanalangin kanaton tanan ug bisan pa sa atong kang Heather Cloyd Arandia Pagaran, welcome. Ug ang Diyos magapanalangin sa tanan nga mga nagapaminaw karon ug sa tanan nga kaiglesyaan sa Dios sa tibuok kalibutan, ingon usab sa mga ka-networks. Ang Diyos magapanalangin ini ug atong batunan kanunay. We cannot able to go to Revelation, no? Kanang di ta maabot dito sa bugna kung wala ta mutuo diining Genesis 1:1, in the beginning, God. And let us pray. Dear loving Father in heaven, Father God, we thank you so much for your word. Salamat Ginoo nga kami nagatuo gayud sa imong pulong pinaagi sa balaang kasulatan. In the beginning, God. Lord God, tanan namo nga naa sa among kinabuhi, it begins with you. Tanan namo nga mga plano Ginoo, ikaw ang sinugdanan naman. Tanan mo nga mga success, Lord God, ikaw ang sinugdanan. Tanan mo nga mga pagsimba, pagdaig kanimo, pag-alagad kanimo, ikaw ang sinugdanan ng Diyos. Salamat Ginoo nga ang balaang kasulatan nga imong gituga anhi sa matag usa kanamo, Lord God, nga nagsugod gayud nga naa kanimo. It begins with God. Salamat Ginoong Diyos na nadugangan ang among dako kaayong pagtuo karon, dako kaayo nga tahod o pagrespeto kanimo Ginoo tungod kay ikaw ang source of everything. You are the source of life, you are the source of success, you are the source of healing, you are the source of everything, Lord God. Ang imong ngalan pagaday kun sa walay katapusan Ginoo. I-bless ang tanan Ginoong Dios nga nagapaminaw nini. I-bless usab kami dinig, Lord God, bisan pa ang programa sa The Morning Talk. Even your church, the Church of God, Seventh Day. Bless usab throughout the entire world. O ikaw Ginoo, mag-bless usab sa tanan ng mga sponsors ni imong program, sa tanan usab nga padala sa ilang mga supporter Ginoo. Thank you so much, Lord God, sa ilang kinabuhi ug ikaw himaya sa kanunay ang Dios nga mo'y sinugdanan sa among kinabuhi. All the glory and honor will be yours forever, O God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray, Amen. Okay, sa makausap pa mga igsoon ko diya sa Ginoo ni ining kabuntagon, nahuman na usab ang ato ang session. Og salamat kayo sa ato ang partner diri, ang ato ang pinakakusog nga Christian Ceremony, Villarante. Nga siya ang atong tigbasa, siya po ang ato ang naadiri sa operation para sa ato ang mga control. Og uban diha kayo labaw na itong pasalamatan na himo kining tanan because in the beginning God. Amen? So, pasalamat po ta spiritually, physically, inyong nakita ko rin sa diri. But I know there are many spiritual beings nga gikan sa Ginoo nagauban usab kana. Thank you Lord for the wisdom. Ug salamat usab kaninyo mga igsoon
ani ining kabuntag. Uban sa among panultiun karon din hiingit nagaingon mga igsoon ang taong maalamon kung mukhaon og lechon manok, ang bukog ilabay, ang unod kaunod. Dahan salamat dining kautuhon. Kita-kita ta sunod sa Miyerkules or sa Biyernes kung if God will give us time. No? So makita-kita na punta for another episode. So salamat mga igsoon sa inyong pakiguban kanamo. Ang Dios magahabo-bo sa iyang panalangin sa matag usa kanato ni ining kautuhon. And to God be the glory. God bless us. Bye-bye. Ang Espiritu, una ako. Una ako. Sa magkasama